Sala ba kuno ang magmasturbate? Usa ba kini kamortal? So harita, sa pangutana, sala ba ang masturbation o usa ba kini ka mortal sin? So harita, ang mortal sin duna na siya itulo ka kondisyon. Usa man ang kondisyon aron mahimong sala, kinahanglan na kay full knowledge, full consent o grave matter. Magkuyog ang tulo. So ang pangutana, sala ba ang masturbation? Yes, sala siya. Pero kung mortal ba siya o binyal, mag-agad siya kung naa ka ng tulo ka kondisyon. Muna ikuana na. So nganong sala man ang masturbation tungod kay ang katuyuan di ay sa sexuality. Kining gana na to sa pakighilawas. Kana siya gasa na siya kay ang tuyo dahil sa sexualidad is aron ka makighiusa. Ang purpose sa sexuality, unitive and procreative purposes. Mayon kag unitive, makighiusa ka sa imong asawa. Procreative aron ka musanay karon og magmasturbate ka saa man ka nakighiusa sa imong kamot unsa man na pagsanay na day mattress ng imong pad. So mao na nga kana palang daan giguba nato ang purpose sa Ginoo. Pero kung dili full atong knowledge ana, labi na sa mga batanon nga wa pa kayo ma-educate tungod po na sa hormones, so pwede ma-mitigate, na tendency ma-mitigate ang imong ang sala, pwede mahimong binyal tungod kay dili man full ang consent. Pero kung nasayod na ka sa pagtulunan sa simbahan pero imo gyud ang supakon kay ang imong rason unsaon man ni Brad nakuhitan man na di na jud ta kalikay na sa makasa jud tag mortal na kay nasayod naman ta. Mao toy tubag. Okay, daghang salamat Brad sa tubag. Follow up nga pangutana, Brad, nganong importante man ang katikisim dinhi? Nganong dili man i-deliverance kung walay katikisim? Hinumduman nato nga ang atong kontra yawa. Kinahanglan tang masayod sa atake sa yawa. Ug usa sa mga pruweba nga wa gyud ta masayod kay nadutlan man ka. So kana kay ningdong dire nadutlag yawa, dili tinuon tanan kay na may uban na natural lang sakit. Katong mga gipangatake yawa ba nganong nadutlan man ni sa atake sa yawa tungod kay wa sila masayod nga naay mga buhat di ay mga butang nga kung ato nang himuon makasod ang yawa nato. Mao nang iparealize na nato unsa di ay ang atong mga nabuhat nga mao'y nakaingon nga nakasod ang yawa. Ug tudluan po ta unsaon nato pagbuntog ang yawa. Karon kay gubat man ang man og padungon ka gubat tagaan kag armas dito di ka kay bawo mo pabuto. So ang usa ka sundalo dili gyud natagaag uniform dito o himuon ng sundalo muagi kag training. So muna importante ang catechesis because knowledge is power. Mao gani nga naatake ta sa yawa tungod kay lack of knowledge. So muna no nga nganong mailad man ang usa ka taong way grado. Tungod kay wa man siya kahibaw nga kana denggi tanyag ana ilad na dena scam na dena. Pero kung knowledgeable ka nga pagkatao di ka ma-scam. So mo na nga ang atong kaaway ani yawa dili tao. Unsa ang atong kontra dili makita maong kinahanglang tang i-inform gamit ang lamdag nga gikan sa simbahan kay ang simbahan haligig sukaranan sa kamatuoran. Mao na kinahanglang tang mamati sa teaching sa simbahan. Kung ang imong gusto ma-deliverance kadayon gadali ka so ang imong mindset albularyo. Ang inyong pagtanaw namo mga albularyo nga inigabot tutho dayon nga muli na kaditso dili ingon ana kay kinahanglan ang usa ka tawo makaamgo sa tanan niyang mga sala kay kini ang atake sa yawa ang yawa dili nimo palayas kung way conversion. Mao na nga bisan gani ning mga nakatikais na kung igo ra na maminaw kapitok-pitok lang ng mata na ang wa nay plano nga tumanon ng tanang iyang nadunggan dili gyud na siya maulian because divine healing needs conversion. Mao toy tubag. Okay. Nainangutan na din ni Brad kung ang imong bana lahi og relihiyon
Unya musimba siya sa Katoliko. Unya pagkahuman musimba na pud siya sa ilahang relihiyon. Okay ra ba na, Brad? So wala gisulti kung sa relihiyon pero agingon Brad musimba relihiyon, ilang relihiyon musimba sa Katoliko. Okay ra ba kuno na? So ang tubag yun ana nga dili go na okay kay dili man nakabubuton sa Ginoo pero dili gyud na siya nato mapugos. Pero ang pangutana karon kanang imong bana nga dili Katoliko, unsa man na nga bana? Gikasal ba gyud mo ana sa pare? Diha ra ba na siya ning balhin og laing relihiyon sa kanang sud na human na mo kasal or gaipon-ipon ra mo karon? Kay kung gaipon-ipon ra mo kay di mo parihag relihiyon, kana zoy klarong di okay. Maso ato to nang iklaro. Pero kung nakasal mo sa Katoliko ang ingani nga ang ikuan yun nga iampo ang conversion sa imong bana kay nabutang yun in taon sa peligro ang iyang kalag. No, butang ta unsa ka rason ana nganon ning balhin naglaing relihiyon to nang luod ba ka na o unsa ba ka rason? Number 1 yung rason ngano mo balhin laing relihiyon, lack of knowledge of the Catholic faith. Mao gyud na mo na nga ikaw nga asawa. So naa kay dakong tahas nga gipas-an karon unsaon nga ang imong bana mabalik sa matuod nga simbahan. Mao tito ba? Okay, paluap nga puta na Brad. Gusto niya magpabunyag sa Katoliko. Pero musimba gyapon siya sa iyang relihiyon. Pwede ra ba na? Dili gyud na pwede. Kay ngano man dili man pwedeng magkahiusa ang kahayag og kangit-ngit gyud. Amen. Dili po di mo pwedeng sagulon ng uwel og tubig na mo imong imnon. So wala ko no, luod do na kadto hinon. So ingana ba dili jud na pwede kay usara ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Kana unsa may iyang rason nganong magpabunyag siya Katoliko kung nahigugma pa siya siyang kanhi relihiyon. So karon posible na nga wa pa siya kasabot sa iyang nganong mobalhin siya sa Katoliko. So posible na pay mga practices sa laing relihiyon nga na-attract siya o na-attach siya. Ngano man kay wa siya ma-fully catechized. So kung gusto siya nga mobalhin sa Katoliko, mo undergo gyud siya adult catechism. Kay aron siya makasabot unsa ning relihiyon, unsa ning simbahan nga iyang balhinan. Mao titubag nagkinahanglan siya adult catechism. Okay, dugang pangutana, paluap nga pangutana. Moga po ning anang utana. Ang among balay puno og ritual nila katong lang yang banal nga laig reliyon. Unya ako isip Katoliko nagbutang pugog mga sacramentals. Unsay may tabuhan ni Brad? Okay ba ang among balay? Nako ni ritual nga gihimo sa laig reliyon nya sa Katoliko nagbutang siya mga sacramentals. Okay ra ba kuno na? Sa to pag sagol mura na halo-halo. Okay, ang katuyuan nga nagbutang kag sakramental kay para magamit no. Nya nakahibaw man ta nga ang epekto sa mga sacramentals magdepende na to. Kinahanglan una nga ana ata sa estado sa grasya. So ang mahitabuan na imong gisagol unsay tawag na bro syncretism. Imong gisagol ang imong pagtuong Katoliko ug ang pagtuong sa iyang pagtuo sa imong bana. So mahitabuan na sa giingon ni Brad Sherwin kinahanglan gyud nga una nga ma-convert og mahimo ma-convert ang imong bana, no? Kay unsaon nimo pagpalaya sa yawa kung naa mismo ang yawa sa sod? Ha? Nya ang imong bana mooy ulo sa atong pamilya. Unsaon nato na mao na nga lisod gyud ang problemahan na kay ang una ang imong gipangandoyan is ang conversion gud sa imong bana. Kinahanglan mo mahiusa sa usa ka pagtuo nga ang atong pagtuong Katoliko. Una pa mo epekto diha ang mga sakramental nga imong gipamutang diha. So mao na kung ma-kuan siya, ma-convert siya, una pa na himuon nato kanang pagpalaya sa yawa. Una atong i-renounce niya katong iyang mga patutuo nga gipangbuhat dito, mangumpisal mong tanan unya i-deliverance yung balay human pa ipa-blessingan, no? So kilisod kaayo nga magsagol kuan muna nga atong hinumduman kanunay nga ang effectiveness sa maong mga sakramental gadepende nato nga kita kinahanglan ana ata sa estado sa grasya. Mo ni tubag. Okay, salamat sa tubag. Laing pangutana. Brad, mahimo bang ato lang tibhangan
sa tibaga ka ng dungagan at tibhungan ang atong lana or tubig or asin kon magamay na. Pwede ba Dili kinahanglan nga magpa-bless og usab, no? Magpa-bless og usab. Okay, paluap ng pangusana. Ang akong isuon adunay anak nga magkalit lang og hilak, unya magyaw-yaw. Napusis ba siya? Dili ta makakonclude nga naposes ang usa ka tawo gawas kung mo-undergo siya exorcism. So mao na nga hinumduman nato nga kung naa gani tay mga nabantayan nga mga dili normal, kana pila kay edad sa bata. So pananglit og bata pa na basin og kanang mga bata baya nga autistic, hilak ra ba na labi na banha. So mao na nga og bata pa na siya ipakonsulta og pedya. Kung dalaga na ulitaw ipakonsulta sa psychiatrist. Mao so nay atong ikuan ana. Kay mukalit ra maghilak way rason. Pero kung ana ta makaingon talinga na yawa ga paluyo, kung every time nga magrosaryo ka muhilak kay masakitan siya sa prayer, makaduda na jud ta na nga posible jud nang naayawa. Pero aron pag-prove pag yun ana kung possessed ba siya or oppressed, kinahanglan siya mo undergo exorcism. Dili na madiagnose dayon. Mao na ikuan gyud tubag. Okay, mag-careful lang ta, mag-careful ta sa pag-diagnose. Okay, dugang pagutana, nakabalo ba ang yawa sa sulod sa tungaw na o sa sulod sa tung kasing-kasing? Nakibalo ba kuno ang yawa sa tungaw na o kasing-kasing? Ang tubag, ang Ginoo ra bugtong nasayod sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Bisan gani ang mahal nga Birhen Maria o mga anghel, mga santos, wala sila kahibaw sa itong hunahuna. Mao bitaw nga magampo ta sa atong guardian angel, kay wala sila kahibaw, unsay naa sa itong hunahuna. Musangpit ta nila. Pinagi sa pagampo, masayra nila unsay atong gikinahanglan. Muna ang yawa, dili siya makabasa sa hunahuna sa tao, pero pwede siyang makakreate og binuang sa atong memory og atong imagination. During sa exorcism, ngani, murapog nabasa imong hunahuna ba? Ang yawa, makabasa siya sa imong mga sa, ngawa makumpisal. Kasi siya may hinungdan ana. Mao na matinga ka kay nganong naay mga nayawan gitagna ang imong sa. Kay ang tanang sala gikan man na sa yawa mo nahibaw siya sa tanang sala nga wa gikumpisal, wa hinulsuli. Na karon, for example, naay deliverance session, nahibaw ang yawa nga ikaw nga gaampo gigutom na ka. Unya mag-create ang yawa sa imong imagination og pagkaon humba nga lata kayo. Mao na nga inig-pop up na sa imong imagination mo ingon ang yawa, wahahaha, gigutom na ka, nakahibaw kog unsay imong gihunahuna humba. Pero ang tinuod ay siya'y nag-create sa imong imagination. Pero sa imong hunahuna mismo, di siya kahibaw. Ang Ginoo ray makatugkad sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Mo nito ba? Okay, paluap na pangutana. Ang Blessed Sacramental ba pwede nga ipanghatag sa uban? Labi na gayon sa mga anak nga naminyo na? Ang na-blessed ba ko ng sacramentals, pwede ba ihatag? Ang mga sacramentals, pwede nimong i-share. Ha? Pwede i-share, pero kinahanglan nga imo pong i-share nga imong nakatunan dire. Nga kinahanglan po silang masayod nga ang effectiveness niya ng maong mga sacramental magagad sa disposisyon sa tao. Kung saan ang disposisyon, kinahanglan ang tao anaa una sa estado sa grasya aron mahimong epektibo kanang paggamit sa mga sacramentals. Pwede i-share, pwede imo pong i-share ang imong nakatunan dire. Okay. Okay, daghang salamat. Paluap na pangutana, Brad. Brad, tungod kay layo man ang parokya, credited ba nga mo saulog me og JKK nga lay minister lang ang magsaulog? Ang JKK ginagmayng katilingbanong? Oh, pwede ba kuno, Brad, kay layo man ang ilang parokya, pwede ba kuno sila mo apil og JKK lay minister lang ang magsaulog? So sa mga area nga lagyo kayo sa parokya, dunay mga lay liturgical minister kanang gitawag nato mga PSL, pangulo sa liturhiya, na gisangunan na sila sa pare nga mohimo sa gitawag kasaulugan sa pulong.
magbasa na sila og ebanghelyo, palawom gamay sa ebanghelyo, naay mga pagampo nga mura-mura pug part sa misa, magpakalawat na inighuman. Pero kanang naay ilang gipakalawat, consecrated na nadaan sa pare. So ang pare gakonsagrar na, kay di pwede magkonsagrar ang laigo. Kung ingon ana nga pagi kasaulugan sa pulong, naay pagtugot sa obispo, naay pagtugot sa kura paroko, pwede na siya sa mga area nga layo kayo. Pero dire sa Bohol wa na nagialaw kay daghan naman ta pare. Mao na ikuan. Sa asa man ang kaabag og hostiyas kung di siya mosimba? Di na mahitabo. Dili may tabo, bro. Dili mahitabo, bro. Mukuha man siya, may mukuha sa hostiyas. Di mo simba gyud siya. Simba siya. Kung ingon ana manggaling ibutang posible po tungod sa kalayo wa na siya kabot sa misa. Gikuha ra niya ang kasaulugan sa pulong. So na-appeal gud gihapon siya sa maong kasaulugan, na exempted gihapon siya. Na-exempted gihapon siya tungod kay na-exempted gani tag-appeal ning kalawat basta kay kadtong iyang gikalawat consecrated. Pero mao na no nga unsa ka bugat nga rason nganong wa makasimba ang PSL ang kaabag. Una siya bugat nga rason nga igor sa ning kuha dito kay wa na siya kaabot sa misa tungod sa kalayo, katong consecrated host ra iyang gikuha, exempted siya na. Okay, daghang salamat sa tubag. Nya kani Brad, medyo prangka gini nga pagkatubaga, pero very nice kayo kay very honest. Mao ni ang iyang pangutana. Brad, pwede ba na ako i-deliverance akong kaugalingon nga usara man ko kakabit nga nakipag-live-in sa usak ka buwag pod na lalaki. Pareho ming duha nga bulag sa bana ug asawa. Pwede ba na ako i-deliverance ang akong kaugalingon? Kung giharas ka sa yawa o bisan gani ng ngaka na nga estado, yes, pwede ka mag-deliverance sa imong kaugalingon, pero intercessory prayer ang gamita. Ayaw pagpangahas paggamit anang itom nga handbook nga kini bitang formula sa prayer nga gihingin lang direktang yawa. Mayon in the name of Jesus I bind, di ba? In the name of Jesus of Nazareth, through his tremendous powers God and through his most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind and cast out you evil spirit. Dili ta pwede mo, I command you. Ngano man, dili ta makahingilin sa yawa kung naggapos pata sa sala. Mao na nga ang atong pangayoon prayer is kining intercessory prayer. Maingon tag, Lord Jesus, I ask you to bind any evil spirit associated with any and all evil curses, pacts, spells, hexes and spells to depart right now from me. So direkta tang nangayog tabang sa Ginoo nga iyang palayason ang mga yawa nga maoy nagnudnod na to pagpakasa o di ba naghatod na to nag-atake na to, direktang pagpangayo sa Ginoo. Dili dabo direkta og palayas sa yawa kay naata sa estado sa sala. So ngani di ay ang deliverance prayer magamit kitang tanan makapangayo gyud tagtabang sa Ginoo nga manghinginlan ang yawa diri nato, pero dili managsama ang formula. Kung naka sa estado sa grasya, mao na makadirect kumanta. Pero sa katong estado nga giangkon man gyud niya usa siya kakabit, makahimo ka pro use the intercessory prayer of the church. Mao tito bag. Okay, dinito sa pangutana. Medyo libog ra ba murag pero dini debit gikan nga pangutana. Pwede ba mag-deliverance ang usa ka sibot pasabot ani? Deaf na pwede ba kuno mag-deliverance ang usa ka deaf amang nga wa man siya kasabot sa katikisem? Amang kuno bro, mag-deliverance pero wala niya masabti ang katikisem. Kamo na lay mag-deliverance. Kung namay amang nga makadungog, di lang kasulti. Kay nakadungog nga kasabot, pwede siya mag-deliverance, mubasa ra siya. Di man to malitok. Basahon ra to niya tong deliverance prayer. Kurong amang pasiyan na di siya kadungog, laktod yun wa siya nasabtan, kamo nga nakasabot, mo mag-deliverance niya. Kaya nga naman, unsaon man niya, di ba din na siya makurat para asa man niya nga, wa man siya nasabtan na. So mo no nga,
ang prayer gyud mas mo effect na siya kung atong ma-internalize ang prayer. Himana, ang deliverance prayer dili ra na basahon. Sa atong pagbasa ana, kinahanglan nga sa pagbasa nato ang atong kasing-kasing o gunahuna natuboy sa Ginoo. Kay kung igo ra na nimo basahon basig ingnon kasayawa manakagbasa. O wa day gaampo. So mo no nga dili tanan nga gabasa sa prayer gaampo. Mao na nga kung nakita nato nga defective, naay depekto ang iyang disposition anang dapita, kamo nga nakasabot mao mo deliverance niya mo titubag. Okay. Dinita sa aktual pangutana. Imungalan dayon yung pangutana. Ako si Benny sa Manila, sir. Nakadungog lang ko, sir, sa pangutana, sir, atong regarding bitaw sa kabit, sir. O real talk lang ni sir ha, dili lang ta magbahin sa atong naikabit, sir. O, real talk lang, sir, ha. Ang sa side ba sa babae, sir ba, pwede ba siya mogamit anang mga kana, sir, mga asin, mga holy oil? Pwede siya mogamit sa ilang gipuy-an. Panalitan gaipon sila. Ang babae na kuana na naka-attend na siya aning katikism. Siyempre, Katoliko siya, gusto niyang i-apply sa iyang gipuy-an, kauban ng iyang laki, kabit. Kaya po, parehos man silang kabit. Siyempre, ang babae, naka-attend na siya ng katikism. Gusto niyang i-apply sa iyang gipuy-an. So, ingani, sis. Yes, pwede na niyang gamiton, pero lagi sa kondisyon nga magampo siya sa deliverance nga intercessory. Sa kondisyon pod nga gaampo siya sa Ginoo nga palingkawason unta sila sa Ginoo sa maong dautan nga kahimtang. O diba, hatagan unta sa Ginoo kasulbaran ang ilang kanang sayop nga kahimtang. So mao na depende na sa disposisyon. Pero ang iyarang rason sa paggamit ana is para muhawa ang yawa unsa way paningkamot kabahin sa ilang sitwasyon nga makorrect siya, dili gyud na siya mo effect. Pero mao na nga nganong dili man na bawal ang paggamit ni ana. Katungod kay usahay ang Ginoo, iyang i-allow nga magamit ang mga gani ng mga tagalaing relihiyon, daghang tagalaing relihiyon nga nabalik sa Katoliko tungod sa holy oil. No, usahay gamit dili na to malimitahan ang kaluoy o gahom sa Ginoo manggod. Mao na nga basta lang sakto ang imong katuyuan, maayo ang imong intensyon sa paggamit, dili pagpasipala na kay intensyon nga naningkamot ka nga mosunod sa kabuton sa Ginoo, pwede na siya. Okay. Okay, dugang Nalang ko'y pangutana. Ay, ako si Joanne. Nalang ko pangutana about sa marriage ba. So wala pa man lang binyo. And then, nana sila anak. Tapos wala na sila misunderstanding na ilahang relationship. Unya, mangitag lain ang bana. Pwede, wala ba na sala? Wala yung marriage, pero nanay anak. Na ba na sala or ano? Live in, nay anak. Tapos, ang gipasabot nimo, kinsa man ang nakasala? Ang kunyari ang bana. Mangitag lain na ano. Wala na sa misunderstanding na ba? So okay lang ba magminyo og lain ang kuan? Wa siya kasal. Walay kasal. So nay anak pero walay kasal. So wala na misunderstanding lang ilang relationship. Nya mangita siya lain. So, okay ba na siya? O di wala ba na siya sala o wala? Ang tubag ana katong iyang unang pagkigtipon og bae nga nakikhilawas nga way kasal, sala na to daan. Kanang iyang pag-abandon sa bata, sala na gyud na daan. Karon dili man ta makagukod ana kay wa man makasal, dili man na magukod sa gobyerno kun pananglit siya magpakasal og laing bae. Makasal gyud siya kay makalukat man siya requirements sinumar. Pero og iyan ang buhaton kinahanglan iyang suportaan ang iyang anak. Kay magpadayon yun ng sala sa pagka-irresponsable kung di niya suportaan ang iyang anak.
So sala na natdaan to ha, nga kinahanglan iya to ikumpisal. Kay kung di niya ikumpisal nga sa magminyo siya glain kintahay, di niya iyang ikumpisal to yang previous nga mga sa kana siya ning sud siya sa kaminyoon nga nasa state of mortal sin. So mao na nga balido ang kasal pero wa makadawat sa grasya tungod kay naa man sa estado sa sala gihapon kay wa maghinulsol. Mao na nga peligro gyud na, dako gyud na nga desisyon. Mao na nga bantayan na to og maghisgot lang tag sala. Kinahanglan jud ang sala ma-erase ra siya sa tinud-anay nga paghinulsol o pagkumpisal. Mao jud nay kuan na pero wa gani na siya kanang naay paghinulsol bisan pag makasal siya kay wa man joy mugukod niya kay makalukat man gyud siya sinumar og requirements kay wa man siya maggapos sa wa may legal nga nagapos niya dili man sa magukod ana pero ari ta sa sala magpabilin gyud tong sala kung wa to niya hinulsole og iyang i-abandon totally ang iyang anak mo titubag. Okay, daghang salamat sa pangutana. Ari ta laing pangutana, Brad, pwede ba ma-deliverance ang balay nga ang nagpuyo anak nga dili mosimba? Ang anak ko nung di mosimba niya ang balay i-deliverance, pwede ba daw? So kinsa man ang mo-deliverance sa balay ang anak nga di tigsimba? O ang Kung ang anak nga di tigsimba maoy mo-deliverance, dako so nagpeligro. Nako gyud nagpeligro kay ngano man sa amo nang giingon lagi di ka pwedeng maghingilin og yawa kung naulipon pa ta sa yawa tungod sa sala. Karon ibutang ta ikaw ginikanan naa ka sa estado sa grasya imong anak di tigsimba dahil delivery sa pwede. Nga sa intention po pwede po na nimo i-appeal sa imong intention nga Ginoo palayasa in taon ning yawa nga maoy nagtintal aning ahong bata nga di tigsimba. Pwede na gamiton labi na kung ang imong toyo para sa conversion sa imong anak nga di tigsimba pwede kayo. Pero kung ang imong anak nga di tigsimba maoy mangunay og deliverance nabutang siya sa dakong peligro. Mo titubag. Okay, may klaro ha. Ang katungoy kasal dili to pwede mangunay pag deliverance. Dinito Brad, mixed marriage yapon. Brad, na ako pangutana, akong anak katoliko lalaki. Akong anak dito siya nagpakasal sa laing reliyon. Pag human sila kasal, akong anak nagsimba yapon sa katoliko. Okay ra ba na, Brad? Na akong anak katoliko lalaki, akong anak dito sa mga nagpakasal sa laing relihiyon. Pag human sa ila kasal, akong anak naa nagsimba sa katoliko, okay ra ba na Brad? Ang tubag di gyud na okay. No, ug musimba siya, yes, makasimba siya pero kung mga lawat siya, peligro gyud na. Kay naa siya sa state of mortal sin. Usa na siya kay ngano man kana siya nganong ning balhin man siya og laing relihiyon. So mao na nga kung gusto siya nga makakalawat pero dili ang kuan po na ang peligro gud ana kana bitaw gatabok-tabok. Are sa ko sa katoliko kay ning tanda man ko ila mama, are ko mosimba ila mama, usa iniguli na ko dito. Na kana siya nabutang yo ka sa dako nga kuan ana, dako nga kanang peligro tungod kay sala man gyud na usa man gyud nakapagluib sa pagtuo gitawag nag-sins against faith. Sala batok sa pagtuo nga mo participate ta, mosimba ta sa laing relihiyon. Pwede lang tang mosimba sa laing relihiyon mo tambong ha, dili mo duyog, dili mo tambong o dili mo simba, mo tambong kung pananglit imong igsuon nga di katoliko gikasal dito or lubong. Kana siya kay mga dagko nga igo ra po kaning tambong, igo ra kaning ning tan-aw ning kanang ning observe. Ayaw gyud participate pero ning apel po kag sayaw-sayaw dito awana ning simba na kana nakasa na ta mo dito bag bro. Iyang giklaro Brad kanang maong pangutana kasal sila sa laing reliyon sa reliyon sa iyang asawa pero ang iyang anak nga lalaki nagtuman kuno sa tanan dinhi sa katoliko gasimba gapangalawat patingali og nangumpisal. Ang maong bata, bisan pag ning simba nagning kumpisal, kung wa na mabunyagi sa katoliko, peligro yun na.
Nabunyagan. So wa bunyage sa laing relihiyon. Gibunyagan pod. Gibunyagan siya. Nabunyagan siya before siya nga nagpakasal sa iyang asawa ron. Mao mo na ang problema, ma'am, no? Kay ang iyang gibuhat ni talikod siya sa iyang pagtuo kay ni dangop sa labag-ong pagtuo niya. Si tawag na, bro. Kaning musa tay term na, ha? Aposta ang biya. So heresy, no? Mao na nga ato ang problema ato. Pero kung mag-renounce siya ato sa iyang pagpabunyag, mag-renounce siya, mangumpisal ug totally nang mobalik sa atong pagtudiha na dapita nga pwede na siya. Pero kung magpabilin siya nga binunyagan niya to nga wala niya i-renounce, wala siya makapangumpisal, magpabilin siya nga nagpuyo sa salang mortal. Sa ato pa magpabunyag siya balik sa Katoliko. Mangumpisal ra kay gibunyagan man ka siya sa Katoliko. Oh, gibunyagan. Kinahanglang mo kumpisal siya unya lahi po na basin po ning kumpisal lagi for compliance, pero kung mobalik siya atong reliyon na wala na siya, so mo Brad. kumpisal ra. Sa pagkangan lang gusto siya, Brad, nga kanang makasal sa laing relihiyon kay di man sila pwede kas di siya mo kay lalaki ekonomi. Ano siya, ma'am, para tagaan kaglamdag, ha? Kung magpabilin siyang kasado sa laing relihiyon, apan ni balikin tayo siya kay nagbabunyag ni nangupisal, nag-renounce siya, balik na siya, dihan na siya nagtuman sa atong pagkakatoliko. Pero wa gihapon siya, nagpuyo gihapon siya sa salang mortal nga naman, kasado man siya ato. Una pa siya mahiluna kung ari sila magpakasal sa ato relihiyon. Kay magbuhat sila sexual intercourse, kasado sila laing relihiyon, nakasala siya sa atong relihiyon. So kinahanglan una nga dawato niya ang tanang sakramento nga ipatuman sa atong relihiyon. Una siya mahimong libre sa iyang tanang sala. Live-in mangyapon siya. So kinahanglan una nga makasal sila sa atong relihiyon. Ana pa nato matawag nga nagtuman na siya sa mga sakramento sa atong relihiyon. Pero kung dili, nagpabilin siyang napuyo sa salang mortal. Naidugang ni Brad Sirwan ng mixed marriage. Kung diya sa ito Katoliko mixed marriage, Katoliko ko, niya laing nga reliyon, mo nang naakulo na siya yung mga pamagi according sa itong canon law. I-explain na ni Brad Sirwan. So kanang giingon og mixed marriage, pwede nga ang imong anak Katoliko siya o ang iyang asawa og dili siya mobalhin sa Katoliko, dili man na nato mapugos kay ang pagtuo di man napugos. Pero pwede silang makasal sa Katoliko. Gitawag og mixed marriage. Magpabilin siya sa iyang relihiyon pero sa kasal nga Katoliko nanay mga kondisyon ang mogrant ana ang obispo. Unsay mga kondisyon ana? Kinahanglan ang ilang mga anak bunyagan sa Katoliko, di siya mangabig, dili niya pugngan ang iyang bana nga Katoliko, mo practice yang pagtuo. Ingana lang kay ang tuyo ana aron makakalawat ang imong anak nga Katoliko. Pero kana nga mixed marriage sod sa simbahang Katoliko, dili sa laing relihiyon. Mo na klaro ana sa mixed marriage. Siguro naklaro na itong tubag. Karon at this point, we have 6 minutes more. So ato na ning igahin ang 6 minutes of prayer for renouncement and protection. Kay 11:40 mag-anoint man si Padre. So gihangyo ang tanan sa